Magandang araw mga bata. Ikinagagalak ko na makita kayong muli. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga pala si Binibining Trina, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Sa pagsisimula ng ating klase, gusto ko na ang lahat ituon ang pansin sa inyong mga sarili. At sagutin ang mga katanungan na ito gaya ng saan nga ba nanggaling ang iyong pangalan? Alam mo rin ba kung kailan ang iyong kaarawan? Pangatlo, ano-ano na ba ang nagbago sa iyong taas o timbang simula nung sanggol ka hanggang ngayon? At ano-anong magagandang karanasan ang hindi mo malilimutan? Maaari niyo ba itong sagutin mga bata? Kung ako ang inyong tatanungin, ikinagagalak ko na ibahagi ang aking kwento sa inyo. Saan nga ba nagmula ang aking pangalan? Ang aking pangalan ay nagmula sa pangalan ng aking pinsan na si Trinidad. Kaya ang aking pangalan naging Trina, short of Trinidad. Gets? Okay. Sa inyo, saan nagmula ang iyong pangalan? Ang aking kaarawan naman ay sa May 14, 2002. So, bali ngayon, si Binibining Trina ay nasa 22 years old na. Kayo, ilang taon na ba kayo? At kailan ang inyong kaarawan? At sa pangatlong tanong naman, ang mga pagbabago sa aking sarili simula nung sanggol pa ako, syempre si Binibining Trina medyo tumangkad pero hindi ganun katangkaran at yung timbang hindi rin payat, hindi rin mataba, sakto lang. Kayo, ano bang mga pagbabago sa inyong mga sarili na nakikita nyo ngayon? At sa huling tanong, ito naman ay tungkol sa magagandang karanasan ng ating buhay. Siguro ang magandang karanasan na nangyari sa aking buhay ay yung makilala ako ng mga tao bilang isang artist o mangguguhit. Kasi mahilig ako gumuhit ng tao o kahit ano, basta about art. And my dream is makilala ako kahit hindi ng buong mundo, kahit iilan lang na magaling din ako gumuhit. Actually, Teacher Trina winning a lot of contests about arts, about portraiting, and also, isa din ito sa pinagkakitaan ko. Natutustusan ang aking mga pangangailangan dahil sa aking talento. Iyo, ano ang magandang karanasan mo? Alright, magaling mga bata. Magaling na naibahagi niyo ang inyong mga kwento tungkol sa inyong mga sarili at mahalaga na makilala natin ang ating sariling kwento. So katulad ng isang tao, mahalaga rin na kilalanin natin ang ating sariling lalawigan o rehiyon. So ngayon, may ipapakita si Binibining Trina ng mga larawan at ipapahula ko sa inyo kung ano ang mga lalawigan na ito. Una, maaari niyo bang hulaan kung saan ito? Tama, ito ay ang lalawigan ng Isabela. Pangalawa, ito, saan ito? Diba nasa Visayas ito? Maribang hulaan? Tama, ito ay lalawigan ng Iloilo. Pangatlo, dumako naman tayo sa Mindanao. Anong lalawigan ito? Tama, ito ay lalawigan ng Misamis. Pang-apat, ano kaya ito? Alam niyo to kasi dito tayo nakatira. Tumpak, ito ay lalawigan ng Cebu. Magaling mga bata. So ngayon, alam niyo na ang ating topic ay tungkol sa lalawigan. Susukatin ko ang inyong kaalaman tungkol sa lalawigan. May inahanda si Binibining Trina na aktibidad na kung saan tutukuyin niyo kung ito ba ay tama, kung nagsasabi ito ng katotohanan tungkol sa lalawigan at mali kung hindi naman ito nagsasabi ng katotohanan tungkol sa lalawigan. Kuha niyo ba mga bata? Handa na ba kayo? Okay, let's start. So una,
Ang isang lalawigan ay nagiging isang opisyal na lalawigan sa bisa ng isang batas. Ito ba ay tama o mali? Tumpak, ito ay tama. Pangalawa, maaaring magbago, mabawasan o madagdagan ang mga bayan o lungsod na nasasakupan ng isang lalawigan. Ito ba ay tama o mali? Alright, ito ay tama. Magaling mga bata. Pangatlo naman, ang pangalan ng isang lalawigan ay maaaring magmula sa isang kilalang tao o isang pangyayari sa lalawigan. Ito ba ay tama o mali? Tumpak, ito ay tama. Pang-apat, ang bilang ng populasyon ng isang lalawigan ay hindi nagbabago sa pagdaan ng panahon. Ito ba ay tama o mali? Tama, ito ay mali dahil sa pagdaan ng panahon, ang populasyon ng isang lalawigan ay tumataas. Panglima at huling pahayag, ang hanap buhay ng mga tao sa isang lalawigan ay hindi na nagbabago sa pagdaan ng panahon. Ito ba ay tama o mali? Tumpak, ito ay mali dahil sa pagdaan din ng panahon, ang trabaho ng mga tao sa isang lalawigan ay nagbabago. Magaling mga bata. Masaya ako na marami kayong alam tungkol sa lalawigan. Sa pagpapatuloy, maipapakilala ako sa inyo. Ito ay sina Samantha, Paulo at Jane. Naalala niyo ba ang mga lalawigan na pinahula ko sa inyo kanina? Ang mga lalawigan na yon ay may kinalaman kung saan nanggaling ang tatlo nating kaibigan. Nais niyo bang marinig ang kanilang kwento tungkol sa kanilang lalawigan? Okay, tara at samahan niyo sina Samantha, Paulo at Jane upang ikwento ang kanilang lalawigan. Hello mga bata! Ako nga pala si Samantha. Ako ay nanggaling sa lalawigan ng Isabela. Ang rehiyon namin ay sa rehiyon 2 na tinatawag ding Lambak ng Cagayan. Ang lokasyon namin ay nasa hilagang silangang bahagi ng Luzon. Binubuo ito ng 3 lungsod, 34 na bayan at 1,055 na barangay. Ang populasyon naman ng Isabela ay binubuo ng 1.6 million noong 2015. Ang pinagmula naman ng pangalan ng aming lalawigan ay nagmula sa pangalan ng isang reyna, si Reyna Isabel II ng Espanya. Ang mga pagbabago naman sa aming lalawigan ay noong sa panahon ng mga Amerikano ay nakapagpatayo kami ng maraming paaralan sa aming lalawigan. Bumuti rin ang lagay ng mga kalsada at iba pang infrastruktura. Nagkaroon din ng maraming pagbabago sa sistema ng politikal. Subalit, nanatiling may kinalaman sa agrikultura ang pangunahing hanap buhay sa aming lalawigan. Noong unay, kilala kami sa produksyon ng mais at tabako. Pero sa pagdaan ng panahon ay napalitan ito ng palay sa kasulukuyan. Ang Isabela ang nangungunang lalawigan sa Hilaga at isa sa pinakamaunlad sa buong bansa. At yun lamang ang aking kwento mga bata tungkol sa aming lalawigan ng Isabela. Hello mga bata, ako naman si Paulo, isang bata mula sa lalawigan ng Iloilo sa Visayas. Marami akong ikikwento sa inyo tungkol sa aking lalawigan. Halika at pakinggan ako. Ako ay nanggaling sa lalawigan ng Iloilo na tinaguri ang Heart of the Philippines. Nagmula ako sa ika-6 na rehiyon at ang lokasyon nito ay nasa Kanlurang, Visayas. Binubuo ito ng 2 lungsod, 42 na bayan at 1,901 na barangay. Ang populasyon naman nito noong 2015 ay umaabot sa 2.38 million. Ang pangalang Iloilo ay nagmula sa salitang irong-irong dahil sa hugis nitong tila isang ilong. Sa katagalan, ang pangalang ito'y naging Iloilo at ito din ay nagmula sa alamat ng Maragtas.
Ang batas naman na nagbigay daan sa aming lalawigan ay ang Batas Bakura. Kung tungkol naman sa pagsubok na hinarap ng aming lalawigan, noong una patuloy ang maunlad na ekonomiya sa Iloilo hanggang sa dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig na bumago sa lahat. Nagkaroon ng napakalaking sunog na tumupok sa maraming negosyo. Unting-unting nag-alisan ang mayayamang pamilyang namumuhunan kaya't humina ang negosyo lalo na sa asukal at tela. Subalit, hindi basta magpapatalo ang mga mamamayan ng Iloilo sa mga pagsubok na ito. Unti-unti, sa pagsisikap ng lahat, ang Iloilo sa kasalukuyan ay isa na muling maunlad at nangungunang lalawigan sa ating bansa. At yun lamang ang aking kwento tungkol sa aking lalawigan na Iloilo. Hello mga kaibigan, ako naman si Jane na galing sa lalawigan ng Misamis Oriental sa Mindanao. Ang aming lalawigan ay nasa Misamis Oriental na isa sa 5 lalawigan sa Rehiyon 10 o Hilagang Mindanao. Ito ay may 2 lungsod kasama na ang Cagayan de Oro na siya ring kabisera ng aming lalawigan, 23 na bayan at 504 na barangay. Ang populasyon nito ay nasa 1,685,302 noong 2020 at patuloy na lumalaki taon-taon. Kung tungkol naman sa pagbabago naming lalawigan, noong unang panahon ang aming lalawigan ay bahagi lang ng lalawigan ng Cebu. Noong 1818, naging isa itong distritong nahati sa 4, ang distrito ng Misamis, Dapitan, Cagayan at Catarman. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang Misamis ay naging isla sa 6 na distrito ng Mindanao at di nagtagal ay naging isa sa 7. Noong una, ang lalawigan na may bahagi ng isang malaking lalawigang tinatawag na Misamis, pero noong Enero 1, 1930, ito ay nahati sa 2 sa bisa ng batas na Legislative Act No. 3537. Naging 2 lalawigan ang Misamis Oriental at ang Misamis Occidental. Ang naging unang gobernador ng Misamis Oriental ay si Don Gregorio Pelaez. Ang pangalang Misamis naman ay nagmula sa salitang misa. Noon daw kasing bago pa lang ang Kristyanismo sa bansa, sa tuwing umiikot ang mga pare para magmisa at nakikita sila ng mga mamamayan ay sumisigaw ang mga ito ng misa, misa. Kaya sa katagalan ay tinatawag ng mga misyonerong Espanyol ang lalawigan bilang isang Misamis. At yun lang ang aking kwento tungkol sa aming lalawigan ng Misamis Oriental. Sana nakitig kayo mga kaibigan. Salamat mga kaibigan, salamat Samantha, Paulo at Jane. Masaya kami na marinig ang inyong mga kwento tungkol sa inyong lalawigan. Nakinig ba kayo ng mabuti mga bata? Alright, kung gusto nyo pa mabasa ang kanilang kwento, pwede nyo ito mabasa sa inyong aklat sa pahina 92 to 102. So, saang lalawigan nga nagmula si Samantha? Tama, sa lalawigan ng Isabela. How about Paulo? Tama, sa lalawigan ng Iloilo. At paano naman si Jane? Saan siya nagmula? Nagmula sa lalawigan ng tama, sa Misamis Oriental. Kung nakinig talaga kayo sa kwento ng 3 nating kaibigan, magkakaroon tayo ng maikling pagsasanay kung naunawaan ba ninyo ang kwento ng 3 bata tungkol sa kanilang lalawigan o rehiyon. So ang gagawin lang natin ay tukuyin ang lalawigang pinagtutungkulan ng pahayag. Isagot ang A kung Isabela at B kung Iloilo at C kung Misamis Oriental. Handa na ba kayo? Alright, atin nang simulan. Number 1. Nagmula ang pangalan ng lalawigang ito sa pangalan ng isang reyna. A, B, or C? Tama, ito ay A. Ito ay tungkol sa lalawigan ng Isabela. Sa number 2.
Ang pangalan ng lalawigang ito'y sinabing mula sa salitang misa. Anong lalawigan kaya ito? Tama! Lalawigan ng Misamis Oriental. Very good mga bata. Pangatlo, nagmula ang pangalan ng lalawigang ito sa isang bahagi ng katawan ng tao na kahawig nito ang hugis. Ang hugis. Ano kayang lalawigan ito? Tama! B. Ang lalawigan ng Iloilo. Pang-apat, ang lalawigang ito ay naging lubhang maunlad noong una pero humina ang ekonomiya nito dahil sa isang malaking sunog noong ikalawang digmaang pandaigdig. Subalit muli ring nakabawi at umunlad uli. Ano kayang lalawigang ito? Tama, lalawigan ng Iloilo, letter B. Panglima, agrikultura o pagsasaka ang karaniwang hanapbuhay sa lalawigang ito na dating nagtatanim ng mais at tabako, subalit palay na ngayon ang pangunahing produkto nito. Ano kaya ang lalawigan na ito? Tama, ang lalawigan ng Isabela, letter A. Pang-anim, ang lalawigang ito ay nasa gitna ng Pilipinas kaya tinatawag ding pinakapuso ng bansa. Ano kaya ito? Tama, lalawigan ng Iloilo, letter B. Very good mga bata. Pang-pito, nasa hilagang silangan ng bansa ang lokasyon ng lalawigang ito. Ano ang sagot? Lalawigan ng tama, Isabela, letter A. 8. Ito'y dating bahagi ng isang malaking lalawigan pero isang batas, ang Legislative Act No. 3537 ang nag-atas ng maging dalawang lalawigan ito. Anong lalawigan ito? Tama, ito ang lalawigan ng Misamis Oriental, letter C. Very good mga bata, great job. So now, we goes to number 9. Ang pangunahing lungsod o kabisera ng lalawigang ito ay ang Cagayan de Oro. Anong lalawigan ito? Ito ay lalawigan ng tama, Misamis, letter C. At ang huling pahayag, ang lalawigang ito ay kabilang sa Rehiyon 6. Ano yun? Ano kayong lalawigang yun? Tama, lalawigan ng Iloilo, letter B. Very good mga bata, magaling. At nakinig talaga kayo sa kwento ng ating tatlong kaibigan. So ngayon, kayo naman ang magkikwento tungkol sa inyong sariling lalawigan. Gawin nyo ito sa isang long bond paper na may larawan din ng inyong lalawigan at sagutin ang sumusunod na tanong na ipopost ko lamang sa ating Google Classroom. At yun lamang sa araw na to mga bata, sana may natutunan kayo ngayon. Paalam grade 3!